Isang mahabang ligaw travel tayo using the bus, no, dito sa Riyadh Station. At ayan na nga, kasi aalis ako dahil papaayos ko tong tablet na to. Sinabi ko kay boss, kasi nga sabi ko gusto ko maggalak ako. Sabi ni boss, using the bus. Ayan, pakuya-kuya pa tayo. Alam mo, alam ko yung pupuntahan ko. Anyway, yes, alam ko yung pupuntahan ko. Kaso itong application na gagamitin ko, itong Riyadh Bus, bago lang kasi to, tsaka halos hindi pa halos 50% ng immigrants or even ng localities dito ang gumagamit itong Riyadh Bus. Kasi nga, mas preferred nila syempre mag-taxi, syempre may kanya-kanya silang kotse. Mas okay naman talaga kasi direct to the point ka. Hindi katulad nitong bus, iba't ibang route, iba't ibang terminal, hindi katulad nung alam niyo yung mga bus natin, o yung LRT natin, di ba? One way, di ba? Madaling i-identify sa kanila. I swear, hindi ko alam kung baka hindi ko lang talaga kabisado yung mga lugar or talagang ang hirap i-identify kasi alam nyo, nung ako makarating sa isang station, kahit yung mga nandun, nalilito pa din. At saka, ang pinaka problemang napansin ko, no, yung driver mismo, pag tinanong mo kung anong lugar yung sunod na station, hindi nila alam. Kaso ang problema, bandang huli ko na napansin na kailangan pala banggitin mo yung station number. Kasi pag lugar ang hinahanap mo, hindi nila alam. Banggitin mo yung bus number, yung station number, alam nila kung paano makakarating. Kaso, it's too late. Sabi nga, it's too late. At ayan na nga, nagche-check ako niya ng ng bus schedule, kaso medyo mahaba yung loading niya nung binalikan ko, kaya mas minabuti ko ng paiksiin at tapusin na lang. Syempre, proceed tayo para tuloy. Nakaupo ako niyan. At of course, ayan, nakikita niyo yan. Dala-dala ko ang mahiwagang cellphone. Ako, centennial na yung cellphone na yan. And eto na nga, binitbit ko na yung dalawang tablet. Kita nyo naman. Paalis na tayo niyan, di ba? Papakita ko lang muna sa inyo, syempre, di ba? Isa pa yan, 5 years na nata yan, 3 years. Sira kasi yung power button, kaya papaayos ko, sabi ko, para magamit ninyo. Ayun, aalis na nga tayo, buksan natin ang pinto, lakad-lakad ng konti, at magpaalam tayo sa isa sa mga supervisors. Actually, dalawa yung naka-duty niyan eh. Yung isa, I said bye. And lakad tayo pababa, punta tayo sa area ng isang supervisor. But anyway, dadaanan naman talaga natin siya kahit anong mangyari. Diyan sa area yan yung alam niyo yung hookah, di ba? Ang laki, di ba? Yung parang vape, yan yung old version ng vape. Nakita niyo mga boteng yan yun. And eto na, I said bye-bye. Isa pang supervisor yan, si Amir. Alis na tayo, lakad na tayo ng konti palabas. Ready na ba for the travel? Mukha namang ready kasi naka-video ka pa nga, di ba? Pero hindi niya inaakala. Pero sa totoo lang sa isip ko yung pagpunta sa destination na pumunta ko, napakadali ka ako nito, kayang-kaya ko. Pero sabi ko magkakaroon ng problema ito pag-uwi ko. At nangyari nga! Panoodin niyo yung buong video para malaman niyo, kaso may kahabaan. And syempre ito yun naman yung aming, yan yung aking working place paggabi. Maganda siya, well lighted sa labas, at saka mukha siyang, alam nyo ba, beer na lang kulang sa loob niyan, happy na, pati ako happy, baka everyday lasing. Kabubukas lang yan, and kabubukas, sorry, hindi siya kabubukas. Ramadan kasi, kaya medyo laylo yung mga tao niyan sa kanya-kanya. Sabi ko, nasa kanya-kanyang bahay pa yung mga yan. Ayan yung store namin, continuous walking. Lakad natin kasi pupunta tayo dun sa main highway, which is yung tinatawag na Dirab Road. Yun ang main highway dyan sa area namin. Dirab Road po yung tawag. And nakuha ko pa naman syempre mag-selfie. Ayan, bago po ako mawala, kailangan ko pong gumawa ng ebidensya na ako po ay naglakad at nakarating sa kung saan mang lugar. Pansin nyo naman, ngingiti-ngiti, salita. And para nga sa buong detalye, check this out! Hindi ko alam kung paano ako makakapunta doon. Gamit ang bus. Ito kasi yung unang lagay ng bus. So mga katropa, andito na tayo ngayon, naglalakad pupunta sa bus station. Ewan ko ba kung anong gagawin ko dun. Sa Batha, dun sa parang kumbaga sa Pilipinas, yung Batha na sinasabi niya, nasabi ko na sa mga nakaraan kong vlog, parang main place ng mga OFW. Lahat, halo-halong OFWs makikita mo doon, mga immigrants, mga katulad namin. But anyway, sa Batha, hindi ko first time. Pero using this bus,
My first time. Parang yung unang, alam mo yung feeling na unang sumakay ka ng LRT na may electronic ticket na. Eto, medyo ngangapa tayo. Sabi ko kay boss, gusto ko maggala. Akin na yung tablet mo, papaayos ko sa bata. Papayas ko ako sa bata. Sabi niya, sige, mag-travel ka. Sabi ko, magta-taxi ako. Sabi niya, taxi, mahal-mahal. Sabi ko, magpapas ako. Sige. Pero sabi naman ni boss, keep on track. Kaya dinala ko yung company phone. Tagal na to, centennial na to, boy. Kasi hindi ako naglo-load, alam niya yun. Sabi ko, maglo-load ako, cha-charge ko pa sa'yo. Kaya sinabi, dadalhin ko yung company phone. Sabi niya, okay, dalahin mo. Bakit? Papansin nyo, no? Konti pa lang yung bukas kasi iftar pa lang yung breaking ng fast nila. Kaya karamihan sa mga tao dito, nasa kanya-kanya pang mga bahay. Nagsisipagkainan, diba? Importante kasi sa kanila yung dapat yun kasi by tradition or by religious belief yata, dapat hindi mabe-break. Yun yung dapat sundin mo yun yung oras ng unang-unang kain mo after ng fasting nila. So, anyway, kala ko di maayos yung buhok ko. Reflection pala. So anyway, babalikan ko kayo mamaya. Kapag nandun tayo sa bus station, medyo malayo-layo pa. Siguro mga 10 minutes walking pa. Balikan ko kayo mamaya. And syempre, dahil nauuhaw ako at ang deal namin ni boss, charge sa'yo lahat, pati kakainin ko. Bibili muna ako ng Coke. Dun sa bakalan yun sa tapat. Yung mini grocery yan, bibili muna tayo ng Coke dyan. So hindi ko na i-video, masyado kasing hassle. Okay dito yung nabili natin, no? Parang ibang brand ng cola ng usual na cola na Coke. Pero mura. Kasi ito, 1 real and 50 halala lang. Samantalang yung Coke, may gubat din pala dito. Kaso okay din naman Parang ito na lagi inumin ko instead ng Coke. Sorry. So kung makikita nyo, nasa main highway na tayo. Ito yung main highway, tahimik pa siya. Malapit-lapit na tayo sa terminal ng bus. So ito na yung time. Magkakaalaman na tayo, boy, kung anong gagawin natin. Kung ano ba, going to Bataba itong tinataka ko, baka yung kabila. But anyway, ayun yung bus terminal, nakakita nyo. Yun, yung may tulay na yun. Ay, putangin naman. Ay. Yung may tulay na yun, yan yung siyempre, footbridge, papunta sa kabilang terminal, tsaka dito sa kabila. So, walang problema. Kung magkamali ka na, hindi pala ito yung station mo, pwede kang tumawid na lang sa kabila. Walang hassle-hassle, ano. So, mamaya ulit. Nako, may umalis ng bus yun na yata yung papuntang Bata. Eto na ngayon. 15B. 15A. Mga nga pa tayo. Bakit parang sarado? Ayaw niyo mong papasok. Walang ilaw. Ay, bukas. Nakita nyo yun, automatic. Ang galing, no? Nakita nyo yung ilaw. Pang-Olympic, no? Kasi di ko alam, ito nga ba yun? 15A. Wala man lang... Ayun, screen. Tingin tayo. Destination. Tingin ko. Teka nga. Try muna natin dito mag-check. Paano pag cash? English. Oo nga, totoo nga. Buy a new card. And then e-purse. Top up. Sige. Tapos pay total due. Tama. Bakit 30?
Teka nga. May 30 ba ako? Check muna natin kung may 30 tayo bago tayo pindot ng pindot kasi baka wala tayong... Alam ko magandang machine, hindi nagsusukli. So meron lang tayong balik tayo sa simula. Pay total due. A-Force. A-Force, new card is 10 plus 30. Nabigay ka ba ng change? Cash. So, ang banknotes na ina-accept lang nila is ay nako, hindi tayo pwede dito. Walang change. So, kita nyo naman guys, na uulitin ko yung process dito kasi mga katropa, uulit. Kasi wala na yung sukle. Kailangan ko dalawang kamay, kakat ko muna yung video, then we will see later on kung anong pwede pang mangyari dito. Okay, take 2. English. Buy a new card. Top up. 10 real lang tayo. Para total 20, meron tayong saktong 20. Kasi sabi nga, change not available with banknotes. Then, cash. Subukan nga natin kung totoo ba yung pinagsasabi itong adik na to. Okay. Nice. Pumasok. Siyempre, papasok yan. Wait a moment, we are issuing your... Ayun! Lupit boy, oh! May card na tayo! Yay! Edo, ano sunod natin? Thank you. Collect your card. Okay. Thank you. So we're done. Ngayon, ang problema natin, ang nakasulat kasi dito, Al-Laban Abitalib Terminal. Check ko muna kaya sa kabila kung anong terminal yun. Kasi kailangan ko yung papuntang Batha. At ano pa siya? Ilang minutes to go pa. Ayun, yung basahan nilang terminal. Check natin doon sa kabila. Tingnan natin kung anong nakasulat doon. Balikan ko kayo. Tawagin natin si boss. Call tayo kay boss. Upo muna. Ito niya ang lawak ko. Wala halos pasahero. Kasi hindi pa siya masyadong ginagamit ng mga locals. Ang usually nga gumagamit, base sa mga ibang vlogger na nakikita ako, napanood ko pala, mga immigrants na katulad namin. Okay. Siguro someday, maganda magamit. Pero ang ganda ng terminal, I swear. Terminal lang to ha. Yung bus stop, I mean, hindi pala terminal. Naku, prayer time pala. Baka nag-telephone ko to si boss. Parang halos terminal pa lang ito ng bus, pero parang ka nasa airport. Ayun. Al-Laban Abitalib Terminal. Al-Laban Abitalib. Naghihintay tayo ng tawag ni boss kasi ang tagal-tagal naman magtawag eh. Kasi ganun yung style niya. Pag tinawagan mo siya, papatayin niya yun. Tapos siya tatawag. Parang nga naman di mabawasan yung load. Matindi. At saka tignan nyo, instruction nila. Merong instruction yung door. Press the button, pero huwag niyong bubuksan bago dumating ang bus. Sundin yung instruction. Hindi pwedeng hindi. Kasi merong umugong, ano kaya yun? No? Siguro, parang ganyan, solo ka. Kahit dito sa kabila. Tapos biglang dadating si Nemesis. Yeah, please, thank you. Ayun, humingi na tayo ng support. Ang tagal ni boss sumagot eh. Kaya doon tayo magkipag-usap sa isa yung pamangkin niya, si Miss Rimas. Kasi kahapon, first time din sumakay ng bus. Pero imagine, taga dito yan. Kaya sinubukan ko din. Rimas! Which bus is going to Batha? Al-Laban Terminal? I'm here in Dirab Terminal. I'm in Dirab now. In Dirab Bus Terminal. What is written here is route number 12, Al-Laban Abitalib Terminal.
My place? I'm in Dirabi Station, 15A. Well, nothing. It's only 15A written here. Bus boarding, 15. I think it's Dirab. Yeah, it's Dirab. Burger H? Burger H? Yeah. Where is it? Okay. And follow Shifa. And the same place online. Faruj Shifa? Yeah, you know Farouk Shifa. The restaurant. I think it's behind me, if I'm not mistaken. Okay, you should tell me where are you? What's your name from you? Nearest famous location, Herfy. Herpy? I can see Herfy from here. Okay. 1 minute. Okay, another thing. McDo. Magdo? Yeah, Okay. McDonald is behind me. Magdo. Now you in box situation? Sorry? You in box place? Yeah, I'm inside the station already. Okay. Just give me 5 minutes, okay? It's okay, it's okay. Right? 1-5. 1 5. Okay. Yeah, it's 1-5. And sa dami-dami na nga nang sumuport sa atin, si Miss Rimas, si Boss, at saka si yung sarili ko. Hinihintay natin yung bus. Last 2 minutes. Dadating na yung bus natin in 2 minutes time. Mas malupit na sa driver na tayo magtanong kung nasa tamang istasyon ba ako. Bakit di naman masama magtanong, di ba? Okay lang yun. Hindi naman yung bawal eh. Di ba? Para lang sa airport, yun naman yung ceiling nila. Ang ganda-ganda, di ba? Nakaka-amaze lang kasi alam mo naman sa Pilipinas natin, ibang-iba yung terminal doon sa terminal dito na nakikita nyo. Pero soon, sa tingin ko magiging ganito din yung Philippines. Basta after. Hindi ko na lang alam kung paano yung before. Mamaya update ko kayo ulit pag andyan na yung bus. Bus, boy. Hinihintay natin. Ay, lumampas ang punyeta. Hindi ko nga lang alam kung saan tayo doon. Basta sumakay ako, bahala sa buhay niya. Ganda yung bus nila. Ito nga. Ito malinis. Maganda. Kasi bago. Tsaka ito yung maganda dyan. Nakita niyo yung mga purple lines na yan. Mamaya tatanungin natin yung si Manong kung sa paano pa pupunta ito pa. Kasi itong mga ito malambot. Ang ganda eh. Natutuwa lang ako kasi parang alam mo yung pagliliko siya siguro kaya pag i-extend yung bus. Parang ang labo pag i-extend eh, no? Parang pagliligo. Parang siyang spring. So update ko kayo ulit mamaya about sa bus journey ko. Going to Batha. Going to Batha, no? Na hindi ko alam kung nasa tamang bus ba ako.
Bahala na. Pag nakakating. Pag hindi, hindi. So yun, tinanong na natin si Kuya, hindi ko na lang binidyo, no? Kasi baka naman syempre ma-offend siya or mailang, at saka of course, hindi Pilipino yan, ibang lahi yan, kaya kailangan natin na i-inform bago tayo mag-video-video. To avoid troubles na lang, ganun. Tsaka yung mga alanganing panel, diba? So sabi niya, baba ako sa Terminal 9 going to Batha. Tama naman yung sinabi ng pamangkin ni Boss, si Miss Rimas. I need to go down sa Terminal 9. Ibig sabihin, magbabayad ako ulit. Hindi nga ako magbabayad. Naka-4 na ako kanina. Ibig sabihin, 4 na naman. It's unfair. Anyway, this is experience. Try lang natin. Update ko kayo ulit. Just wait. Kung makakarating tayo ng banda. Bye. At hindi lang yun. Yung pag-uwi ko pa. Bye-bye. And ito yung mga features nila. Tsaka magbabayad. Medyo, hindi ko lang ayun, tsaka magbayad. Yung TV sa screen for your location. Tapos, stop button. Purchase stop yata. Kasi bawal naman dito bumukay ang station, di ba? Ganun siguro. Tara, check natin mamaya. Do you have Google Map? I don't have internet. That's why I'm putting videos I will show to my boss. Because it's my boss who sent me to Batha to fix this tablet. Okay. That's why I'm making video. I will show him what happened to me. Because I said, I will use taxi. No, try the bus. Really? You don't want to spend any money. Ito man. It's only reals from yours. I'm from Al-Shifa. It's only reals. Something like that. Mama Station. Oops! At nakababa na nga tayo. 19A. And of course, nag-thank you tayo sa nagbigay ng instruction. So, bababa na tayo ngayon. May posibilidad nga, Totoo yung sinabi ni Babaita na maaaring ang maging libre kasi pwede kang mag 1, 2, 3 dun sa bus nila. Huwag mong iswipe yung card mo. Okay na, under siya. Kaya yung driver kanina sinisita yung mga sumaakit, dapat may pataga. Pataga, ibig sabihin yung parang card daw muna. Ayun, maakit nga pala tayo din sa overpass kasi ang instruction sa atin, ang instruction sa atin is akyat, baba, punta daw dun sa kabila, kanan. Sakay daw ako sa bus number 79, ganun, or 160. So may mga number pala, no? Hindi pala katulad nung, kala ko, mala style LRT ba na? Kapag sumakay ka, dire-diretso na yun, kahit saan ka sumalpak, okay na. But anyway, medyo kailangan natin ng restroom. Yun ang wala nila. Sana may restroom din sila sa mga station. Baka someday, magkakaroon sila. Makikisiyak tayo, maghahanap tayo na maiiyan. Hindi ko na kaya. Pero parang pamilyar sa akin yung lugar na to. Sabi niya, pupunta ako doon. Kita nyo yun? Doon ako pupunta, pakanan. Tapos sasakay ko ng bus na 160, 7 or 9 yung mga number. Pupunta tayo yung Batha. So bababa muna ako. Nasa footbridge ako nung train, nung bus. And babalikan ko kayo mamaya. Bigyan ko kayo update. Mamamasyal-masyal muna tayo. Baka may snatch yung cellphone natin, mahirap na. Bye-bye! And ayun na nga, no? Napunta muna tayo sa masjid kasi when it comes to Call of Nature, ang una nyo nga hanapin kung saan may malapit na masjid para di kayo mahiya makigamit ng restroom. Kasi kapag sa mga restaurant, kaya dito medyo wala masyado. But anyway, stay ko meron din, pero basta the best yung masjid. At take note kapag kayo gagamit ng restroom dito, siguraduhin nyo yung saradong pinto. Kasi kung sa Pilipinas,
Kung sa Pilipinas natin, pwede nakabukas ang pinto, mag-iihi ka. Dito bawal, hindi nila tinotolerate yun. Kumbaga parang disrespectful, ano. So, maglalakad-lakad muna ako ulit and I'll be back. So, ayun, napagtanungan na naman natin si Kuya. Hindi ko na naman binidyo. Pero, luckily, nakakapag-English siya. Parehas kami. Kaya medyo nagkaintindihan kami. Nag-i-English siya. At sabi niya, meron nga din naman daw doon sa banda doon, sa station na yun. Pero, hindi ko na daw kailangan pumunta doon. Meron naman daw kasi dito. Kaya dito na lang daw ako pumunta. So, si tropa, yung unang tinanong ako, medyo mali yata yung turo niya. Kasi hindi daw yun yung pamuntang Batha. Doon daw sa kabila. Ang hirap naman ito. Yaki ka sa akin, boss. Pag uwi ko, tignan mo. Dapat tao sa likod. Dapat talaga matalas ka lang kung magsunod sa instruction kahit ang hirap intindihin, ano. Kasi syempre hindi natin maano yung English nila iba. Tapos di din ako marunong mag-Arabic masyado. Sabi ng isang nakausap kong Arabo, opposite side daw ng sasakyan. Ito na nga yata yun kasi pasalungan tayo. Kasi hinihintay tayo sa pag-video. May tao sa likod ko. Kaya i-stop ko muna. Baka mainggit gumaya sa atin. Update ko ulit kayo mamaya. Malapit na ako doon sa isang terminal. Yung place na na-miss ko, no? Daming tao. Kaya mamaya tayo mag-video ulit. Pero finally, nasa Batha na tayo. Kita niyo yun? Ewan ko kung dyan ako pupunta, pero hindi yata. Check natin. At least I'm in Batha now. Yeah boy, I miss this place. Madaming tao, madaming sasakyan, congested, traffic. Lahat andito na. But I will give you update later on. So waiting muna tayo sa call ni boss kasi dito na tayo nakakita ko ng paayos sa likod. Ano ba? Ayun, yun sa tropa. Yun tayo. Aupo ako dito sa labas. Ito yung super. Hintay muna tayo ng tawag ni boss kasi 900 real para sa power button. 1,300 peso. Di ba tinawagan ko sa secretary? Ito muna tayo. Tapos mismatch yung cellphone natin. Uy! Siya nga pala, no? Uso din pala dito yung mga snatch dito sa lugar na to. Manduruga. Kasi yung isang kaibigan ko dito dati, katrabaho, nakuhaan ng cellphone. Eh, syempre, unexpected. Hindi namin alam na may ganun din pala dito. Pero hindi niya ako kasama nun, siya lang. Kaya, ingat-ingat tayo. Kapag na-snatch ng cellphone natin, wala na tayo pang vlog. Nga. Update ko ulit kayo mamaya. So mag-agala-gala muna tayo dahil naghihintay tayo ng update ni boss. Tagal sumagot. Hindi pa din tumatawag sa mga sagot-tago hanggang ngayon, baka busy lang. Mahal ng paayos. Parang ayoko. Pero syempre, kailangan natin paayos ng mga tablet na to dahil gagamitin ito ng mga service support natin na pinagtarihin. Para naman may sarili na silang account. Pupunta muna tayo dun sa mamamasyal-masyal muna. Dun, sa Villaggio Mall, yun. At madaming tambay dyan, madami dyang mga kabayan, gano'n. Pero syempre, ayoko nang bibidyo ng madalas habang naglalakad. Kasi unang-una, nanginginig-nginig yung kamay ko.
Sasakit ng ulo yung kapapanood. Kaya mamaya na lang, kapag nakapo, maglulugaw. Lugaw trip at Villaggio Mall. Ito pala yung sanggip sarap na talaga namang pinipilahan ng mga people. Ano? Ang hinahanap ko lugaw. Sinilaw? Wow! Kaldereta. Pinagbabado ng medyas. So medyo konti yung tao. No? Ayan. Kasi, ano ngayon? Tuesday. Pero pag Friday dito, nako, sabihin niyo punong-puno. Andito din po yung bida, ang sarap. So, kain na tayo. Hindi ko na ito tatanggalin sa tray, no? Kasi mawalan tukod yung cellphone. So, yun na nga yung bus journey natin. At least finally nakarating tayo dito sa Batha. Hindi siya ganun... Subo mo na. Sarap. Sarap, tas ang maka. Kasi ang maka dito talagang... So yun na nga, no? Hindi siya ganun kahirap, pero mahirap, alam niyo yun. Kasi expected natin yung katulad sa mga LRT natin na isang sakay lang, dire-diretso. Or baka talaga ang problema, hindi ko lang kabisado yung lugar dito. Kaya siguro ganun. Siyempre, hindi ko alam ano ba yung Alcuan, Batha, Alcacil. Sabi, hindi ko alam. Kasi siguro ganun nahihirapan ako ng konti. Kung paano, nakapunta. Buti na lang may mga natatanungan tayo mga Pakistani, Bangladeshi, na nagbibigay sa atin ng instruction. Sila yung mga sanay na talaga sumakay ng bus. Para kang connecting flight. Pero, all in all, okay naman. Kaso parang kulang sa kulang sa details. Parang meron akong hinahanap na lugar. Pero ang kanila kasi ang ginagamit nila number. Ito nga, isang aspect na din hindi ko kabihado yung lugar. Ang pinakamatang problema.
Pero sa transportation, mura. Eh, dahil nung nasabi ko kayo na, totoo. Totoo na pwede kang hindi magbayad. Kasi nakakaya naman. Kasi i-scan mo yung card mo dun sa ano eh. Hindi sa scanner na pinakita ko sa inyo. I-scan nyo dun. Pwede ka naman hindi magbayad. Pero syempre, nakakaya. Hindi pwede sa akin dyan. Pandaraya yun. Pero sa totoo, mga 1, 2, 3 sila ng mga malalakas ang pandaraya sa katawan. Pwede sila mga 1, 2, 3 lang. Magagawin nyo lang. Wala niya akong drop station pagbaba ko. Galit na galit yung driver. Sabi niya, oo, magbayad mo na kayo bago kayo sumakay. Bawal na yung gano'n na gano'n. Pag nagulutan ka, nga pala. Pag ka nakakala ko uniform yung station nila. Hindi pala. Hindi naman siya consistent. Merong terminal, merong stopover na poste lang. Poste lang Kasi poste lang yung ilaw na may nakalagay na Riyadh bus doon. Yun lang. Pero alanganin naman kasi yung location. Intersection siya. Yung terminal na puntang ko siguro, maganda mo talaga. Doon sa amin, talaga. Hindi maliit, gano'n. Naka talagang going to Batha. Ay naku, crowded talaga siya po yun. Sabihin ko sa inyo. Sobra. Pusin ko muna yung pagkain ko mamaya. Ako itong tablet na may share ko sa inyo kung ano yung mga nangyari sa akin dito. Bye-bye. Mama, bus na. Bus ba? Tingnan na lang natira, tingnan. Ayan, pati tingnan nakain natin. Hindi natin kailangan toothpick ko kung mahaba lang, okay na. But anyway, maya mag-iikot-ikot na naman tayo ulit. Bago matapos ang assignment natin na tama. Boss talaga. 80 real, dalawang tablet dapat ipaayos. Tingnan natin. Medyo pababa lang tayong konti ng kinain. And later on, lalarga tayo. Kasi ubus na oh. Ulitin ko ah. Big ko pa, nabuto ako eh. Charge yan sa kanya. Bye! Medyo malayo, pero may Chowking and yung Jollibee. Nandun doon sa banda doon, kasi ito Lapas Batchoy. Tinatambad ako. Balik tayo kay brother, mura, 90. Pwede na yun. $90. 90. You want 80? $26. 326. Sa? Ah.
No video. So my friend is finished now. Ano kalas? Mia Mia. Technician Mia Mia. I give this to my boss. So akyat tayo ulit ng tulay papunta sa kabilang side dahil ito na naman ang bagong adventure. Paano ako makakabalik ng Al-Shifa using the bus again? Ayan, nasa footbridge silent. Ito yung bata. Teka lang. So ito yung bata, yung pinaka main road. Kita nyo? Busy area. So, hahanapin natin yung station. Tingin ko, andun. Andun yung station. Banda dun. Check na lang natin. Pababa na naman. Update ko ulit kayo mamaya. Ngayon naman, kung makakauwi naman ako ng madali. Bye-bye. 16. Boom! Ito na ngayon mahirap. Napunta ako dito sa isang terminal, King Abdul Aziz 215. Hindi ko alam. Sabi nung isa dito daw, hanapin ko daw yung bus number 680. Ito kasi yung problema sa kanila, oh. Hindi sila terminal by terminal, walang nakasulat dito. Ang nakasulat lang, ilang number na ang iniisip ko kasi, dapat, ito yung sinasabi ko, oh, sa ganito. Dapat sana nakasulat lahat yung terminal kung saan mo makikita kung nasan yung terminal going to Dira 15A, ganoon. Ay nakasulat mga lugar, wala naman yung mga number, tapos wala din direction. Parang, ano ba? Hassle boy! Kaya ang gagawin natin, maghihintay tayo ng bus. Tatanong tayo sa driver kasi 2 minutes, in 2 minutes darating yung bus, 5 minutes. Tatanong tayo sa driver kung paano makakapunta sa Dirab Station 15A. Ang problema, yung unang bus na nasakyan ko, di din alam kung paano. Ay anak naman, no. Imagine, nagtatrabaho kasi mo alam kung paano yung route nyo. Bakit iba't iba yung route naman ng kada bus, pero dapat siguro familiar pa din sila, no? So, update ko kayo ulit mamaya kung makakauwi ako. Pasok muna tayo sa station. Kasi nakakapagod na yun. Bilit na ba yun dyan natin? Wait na sa bus. So, pahinga na tayo kalalakad, no? Ihin na tayo ng rescue sa store. Wala kasi akong internet, yun ang isa sa problema. Kaya hindi ko malaman yung ruta ng mga buses. So, tatawag na ako sa opisina para magpatulong kung paano sasakay from Banta going to another place. Okay? Lahat sila nagbabasa din ng location. Medyo talagang hindi ko alam kung nagugulan ako dahil di ko alam yung mga pupuntahan ko o ang hirap lang talagang hanapin sa lugar na yon yung dapat kong punta. Kahit yung sinasabi sa akin nung nasa office namin si Miss Rimas, hindi ko din makita dito kung nasan. Yung number 9 nandito kasi di ko makita kung nasan yung sinasabi niyang bababaan ko. But anyway, sige, let's try. Tignan natin kung ano man yung nangyari. Yala, bye-bye. Time check, 11:37 na. Wala pa ako sa bahay.
Finally, andito na tayo sa isang station kung saan tayo magko-connect. Hahanapin natin din 660 number bus. Bus number 660 doon tayo sasakay. And brown out yung station. May kadiliman sa labas. Wala masyadong ready. Pero ito na yung bus number 660. Diretso na doon sa Dirab, sabi ng driver. Anyway, yung instruction sa akin, bababa pa daw 445 or anywhere. Pero masusundin yung driver. Alam ang mas tama yun. Ang iyakan naman naman. Pero at least naka-experience na. It's okay. Later on, pag uwi natin, tingnan natin kung talagang totoo ang papunta ng Dirab, no? So, update na lang mamaya. Time check. 12:53 na. Sa bus pa ako. At hindi ko din alam kung saan papunta. Akpat daw, akpat. Tawagan ko si boss. Sir Walid. Hello, sir. Yeah, po. What is Arafat? Where is this place? Arafat. Ah, It's almost nearby, okay. I'm just asking Arafat's nearby. because I'm not seeing any signs of Al-Shifa. That's why I called you. No, it's not you. I don't think you find it. Maybe Arafat, maybe better. No, the driver said he will go to Dirab. Yeah. I'm just making it sure. He doesn't need to know where he will find it. Because I'm sure maybe the driver will kidnap me. You will lose your Filipino with them. Bye-bye. I think he might like to hear what Bye. Malapit na. Sabi ni boss, I'm nearby. And sa tingin ko nga, kasi familiar na sa akin itong Lansadang to, dito kami madalas ni boss dadaan kapag may pupunta kami naglalayas. Kukuha ng mga stocks pa. Dito kami dumaga. So, later on, update tayo ulit. Malapit na makawin. At well, it will be almost 1 a.m. na. 1:70 na. Nasa bus pa din ako. Nag-round trip. Time. Mag-aalas na ng madaling araw. Ang nangyari, nag-round trip tayo kasi lumampas tayo. Pagbigyan nyo na, first time ko naman sumakay ng bus. Kaya, ganun. Medyo nalito-lito tayo ng konti. Di pala content, sobrang lito. What an adventure talaga. Alam sana ng driver, kala ko pa naman okay na yun kasi Dirab road, kala ko iisa lang yung dadaanan, one road lang, iisa nga kaya one, di ba? Yung bala
na, kasi nakita ko 11, station 11. Ay, may okay na. Ba, maya-maya nakita ko station 10. Bakit ka ako countdown? Eh, nakita ko, tinignan ko sa route. Sabi ko, sabi ko, 401, 2, 2, 8, 7. Nagka-countdown, 400. Yung pala last na yun. Tapos, siguro ito yung dulo ng Dirab Road. Kaya yun. Pero anyway, mabait naman yung driver. Sabi niya, okay lang yan, ayaw mo na. Ewan ko lang paano naman napag-pay. Yan, medyo hirap-hirapan ka. So, ito na nga, ito katugtog ng bus experience. Hindi siya ganun kadali. Talagang nawindang yung utak. Ang hirap ng ano nila ng numbering talaga. Hindi ka dapat siguro may map kung saan dadaan yung bus mo. Kung nasan ka, tapos may map yung dadaanan ng bus mo. Parang Google Map. Dapat yata ganun, mas malinaw. Kasi pag mga pa-number, parang hirap na. Diba? Parang hula ka ng hula. Kaya yun, round trip, simula bata, kung tutusin, pag bumalik akong bata, pwede. Kasi ayoko ng pagi. Alas 2 na. Imagine, umalis ako ng alas 7 p.m. Alas 2 na di pa ako nakaka-uwi. Ay, Zeus. Kahirap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hours na akong nasa labas. Pero kung tutusin, yung ginawa ko sa bata, halos parang ano lang eh. Siguro sa 7 hours, 1 hour lang ako nandun sa bata. Kasi nakikita kasi kumain ako. Kumain. Paayos ng tablet. Yun lang. Alakad na. Kaya, for sure napaka-memorable nito. So that's it. 2:10 na. Meeting. 2:10 na. So, yun. So, aalis na ulit kami. Ayoko na dyan. Yun. Tingin ko may narinig akong pupunta ng Shiba. So, okay. Nagkasabay na ako. Bye-bye. On the way nung pabalik. Galing sa round trip. Time check. Wala pa. 2:50. Time check. 3 o'clock. Alas 3 na ng madaling araw. Nasa kalsada pa ako. But anyway, ang kukulit ng mga driver kasi hindi alam yung lugar. Tinatanong ko, saan, ito ba yung Al-Asas? Papunta ng Al-Asas. Ay, I don't know that place. But I'm going to this place. Okay. Ewan ko ba kung ako ba yung mali o ano eh. Pero andito na ako, nakita ko na yung bus na pupuntahan ko, yung 201. Pag sabi ko kasi ngayon ang alam ko na dapat pala ang tatanong mo sa kanila saan yung bus number ganito, saan yung terminal ng bus number na ganito. Madali nilang masabi, pero pag tinanong mo sila ng lugar, hindi nila alam. But anyway, pinagtatawanan na ako ng boss ngayon. Okay na, pwede ako mag-taxi pero susubukan maghintay pa din ng jeep ng bus dito. Testingin ko pa din. Titignan ko kung may dadaan pa. Maghihintay tayo. Mukhang meron pa kasi meron tayong isang kasama dito. Ayun, kita nyo. May isang tao pa din naghihintay ng bus. Baka may dadaan pa. So hintay-hintay din tayo. Update ko kayo. Tandaan nyo, alas 3 na ng madaling araw. Nasa kalsada pa ako. Bye-bye.
Saya para dulu, mukal para dulu, mukal. Manuel. Sina? Ada siapa sina? Wala. يبغى لك زنيانة أنا قدام وبعدين تنزل شارع مدارس أنت مزاج Madaris, near. شوف أنت يبغى شارع مدارس أنت يبغى صح؟ ايوه الشيفا. Imagine. What time, sa? Ana Kalamada Boss Shop. Very near. Can walking. But boss problem. Hala. Office. Time check. 3:20 a.m. Woo! Grabe ang experience sa bus. Iba talaga kapag hindi layas. Diyos mio, sumakit ulo ko sa bus na yan. Akalain mo, yung last station na binabaan ko, which is yung Imam Malik, andun na lang pala, diretso na lang ako, tapos andun na, kakanan ako ng, siguro mga, ilang minutes ba? Mga 5 minutes walk, andun na yung lugar namin, yung pinabila namin, yung supermarket, andun na yung McDo, nakita ko na lahat, sabi ko, nagtiting, nasa likod ko lang pala, hintayin ako ng bus. Woo! But anyway, at least I learned, no? Na dapat minsan naglalayas ka din. Kaya ako pinaglayas ito siguro ni boss para matuto ako ng mga lugar-lugar dito. Loko din talaga. But it's okay. I enjoyed kahit na masyadong mahaba yung travel. So, wait na lang kayo for the upload, ano? Bye-bye! Wow! Yun lang yung masasabi ko sa experience ko sa bus ride ng Saudi. Grabe. Yun lang masasabi ko. Ang gulo o talagang hindi ko lang alam yung mga lugar. Kasi hindi ko expected na ganun eh. Ang akala ko kasi station dito, iikot lang yan, may station dito, iikot ka din doon. At ang isa pang problema, yung mga driver mismo, no, hindi nila alam yung lugar na sinasabi mo, hindi sila familiar. Late ko na na-discover na dapat pala ang sabihin mo, station number or bus number, alam nila. Pero pag sinabi mo yung lugar na bababaan mo na station o kaya yung isang lugar to, hindi nila alam. Kaya grabe nagulat sa paano to? Minsan hindi din nag-malfunction bigla yung utak ko eh, kaya hindi ko na natanong. Tinanong ko to banda ko, saan ba ako makakasakay puntang bus number 960? Ay, dun yan! Hindi ko, bilis ah. Dapat pala bus number ang ginagamit, hindi yung lugar, hindi yung station. Dapat sana yung map ng Riyadh bus, no? Katulad na kunyari, ito yung station man, naka-declare din kunyari, bus 960, ano yung route niya? Dapat nakalagay doon, nakaparking gano'n. Kasi sa kanila, ganito, tapos stop. Tapos ganun, stop na naman. Ay, Diyos mio, ang hirap. Ang gulo. Ang gulo talaga, dapat matuto ka na maglayas, Jeff. But anyway, magsusulat na ako ng resibo ko, no? Pero all in all, lang experience ko sa using that bus is enjoyable, tsaka isang malaki at mahabang adventure. Alam mo yung dapat na 3 hours, 2 hours to 4 hours ko lang ginawa, inaabot ako ng 8 hours sa labas, boy. Halos buong duty ko nasa labas ako. Ay, Diyos ko, may isa pa sitwasyon ko kailan last ride ko na. Lumampas na pala yung bus. Ang hinahanap ko kasing dirab is yung dirab na nandito sa amin. Iba daw pala yun. Ay, Diyos ko, pati si boss din naman na windang. Anyway, madami nagsasabi. Pati yung driver mismo nasakyan ko, sinabi niya na ganun daw talaga yung mga nangyari sa first timer. Sa bus na yun, talagang nalilito din. But anyway, gagawin ko na itong mga liquidation ng report at yung kinain ko. Bye-bye.